Ganito kasiba yung kambing na ito. Pati balat nitong sanga ng kakao. Binabalatan. Kinakain. Di ko alam kung okay lang yan. Malalason ba o hindi. Pero palagay ko hindi naman kasi kinakain nila eh. Yun pa yung hindi ko alam. Kung nakakalason ba itong balat ng... Oh, ikaw talaga. Sobra ka. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Good day mga kakambing. Yung araw po ay gusto ko lang po sa inyo ma-share yung experience mo natin sa loob ng isang taong pagkakambing na yung ating inalagaan na yung mga native goats pala. Ito po yung hindi ko masyadong maiintindihan. Papakita lang po natin sa inyo. Ito po ay puno ng kakao. Iwan ko lang sa inyo kung ano nangyayari. Puno ng kakao. At ito rin, namatay ng isa. Puno rin ng kakao. Mga kakambing, mga kameme all over the world, all over the Philippines. Iwan ko lang sa inyo kung yung kambing ninyo ay kumakain na rin itong dahon at balat ng kakao. Yung mga native goats ko po, hindi po ito kinakain sa loob ng 1 year na nagkakambing ako dito. Pero yun nang dumating itong mga native mga hybrid ko nitong mga kambing po dito, ko po ay nabibigla sa kanilang ugali. Ito po, binalatan na ng isa kong kambing. At ng kambing na rin ng tatay ko na hybrid na kakarating nito dito 2 weeks ago pa lang. Ito po, yung ginawa nila dito sa sanga ng ating kakao. Hindi ko nga alam kung bakit kinakain nila at gustong gusto nila. Ito po, ito yung isa. Yan rin yung isa. Lahat ng mga maabot nilang dahon ng kakao dito ay inuubos na nila. Pero yung mga native goats ko po ay hindi po kumakain ito. Pero yan ang po ang pinagtataka ko kung bakit gustong gusto nilang kainin itong dahon ng kakao at puno ng kakao. Sabi ko nga paano yan dito pa sakitan na. Sabi ko nga mamamatay lang lahat ng kakao namin dito pag ganito. Hindi pala pwede yung kakao sa kambingan. Kaya nga sabi ko sa tatay, ano na lang ito, charge to experience na lang itong kakao. May bunga po kasi ito, nagbubunga po siya ito. Ito po, nagbubunga itong kakao yan o. Pero pag ganito, hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Lahat po sa ilalim, sabi ko nga parang nag-prone lang sila ng kakao Kung prone sana okay yun, pero ito hindi prone ito Binabalatan nila yung puno. Minsan tawag doon, pinapaalis namin, pero hindi naman sa lahat ng oras ay nandito ka para mapaalis mo yan sila. Kaya yun, sabi ko, hayaan mo na lang hanggang kaya nilang kumain, kapakain na lang yan sa kanila. Ito, mag-aabot-abot pa ito. Itong mga hybrid lang po, ito ang ating F3. Itong F3 lang natin naman. Yung mga native ko dito, hindi naman po. Kasi ngayon, dito lang natira yung mga hybrid na ito. Yung native po natin na iba at ibang hybrid ay nasa kabilang na area po. Pero ito sila dito na naglilibot-libot sa housing. Hindi po yan naglalayo mula dito. Ito yung pinagtataka ko. Baka sa inyo na rin mga kambing dyan, kaka-agree. Alam nyo kung talagang okay lang bang kakain nito ng kambing yung puno ng kakao. Siguro masasabi ko hindi naman siguro lason. Kasi nga kinakain natin yung bunga ng kakao. Pero yung pinagtataka ko, yung ibang kambing hindi kumakain. Pero ito sila kumakain. So medyo nahiwagaan ako dito sa mga pangyayari na ito dito sa farm namin. Sayang naman po nagbubunga na kasi itong ating kakao. Tapos mamamatay lang sa kakagat nila dito sa puno. Ito dahil inumpisahan na nila, malamang dire-diretso na ito hanggang sa maubos itong mabalatan. Sana naman po hindi na. Unless otherwise kukonfine natin yung mga kambing na yan na hindi naman pwede. Dapat kasi naka-range po sila. Kasi yan ang gusto namin i-training sa kanila na nagre-range tayo. Hindi yung nag-full confinement para po mas
mas makapaggalaw sila ng okay. Kasi yan naman talaga yung natural na habitation ng mga kambing, naka free range. Kahit nga ang mga mga full blood nating mga bower sa ibang bansa naka free range naman po. So yun mga kakambing, pati itong isang ito. Pati ito naabutan ko rin kumakatikatin dito sa puno. So hindi natin alam kung ano magiging dito, pero yan na lang. Gusto ko lang kasi mapakita sa inyo na binalata na nila, kinakain nila. At yung minsan mahogany kinakain na rin nila. Pero hindi ganoon kadami. Pero dito lahat na pili nilang maabot yan po. Kasi yan maabot nila, nako, ubos na yung dahon sa maabot nila. Ito ay native, ito yung malapit lang mga anak. Pero itong native natin hindi po ito kumakain yan dito. Ayan Yung tingnan nyo, inumpisa na naman, binalatan na naman itong itim Ay maamo si Toyota Black and White. Mga 1 week and a half to 2 weeks mga anak na po ito siya. Yan po. F1 po ang mga anak nito kasi nga ay upgraded po ito, native upgraded. Yung tawag doon, nag-stud sa kanya yung back ni Sir Agri Adventures doon, yung bowang nating malaki doon. So pinakakuha niya ay F1. Pag hindi inabot ng F1, pero nating tanungin yung iba, baka upgraded pa rin yung magiging anak. Pero yung anak kasi ng isang nanganak na doon na native upgraded, masyadong malaki, na the same back na ginamit namin sa pag-stud. Pag hindi, upgraded pa rin. Pero ito sila kasi mas mataas na ito silang klase mga F2 na ito at saka F3. Yung isa ngayon F3 yan po. Pero ito ay mga F2 at saka F1. May isa pang F1. Sana ba yung isa na F1 natin? Hindi nagala dito, sana kaya napunta yun. Yun mga ka-agree, nawala si Brown na F1 ay doon pala doon pala sa taas. F1 po yun mga kakambing. So until here, mamaya dugtungan na natin ng ibang video tungkol sa mga kambing natin. Pero ito lang po gusto ko talaga ma-share sa inyo. Kung sa inyong area ba dyan, yung mga kambing kumakain rin ng dahon at balat ng kakao. Yan po, kakao tree natin, yan. Yun lang gusto nating malaman, baka kasi hindi maganda. Pero sa palagay ko hindi naman po maganda. Sa palagay ko okay naman po, maganda naman po. Kasi nga yung kakao kinakain natin kasi yung bunga niyan pag nahinog. So kung safe sa atin, safe na rin siguro sa mga kambing natin. Pero hindi ko lang alam yung dahon nila at balat ng puno nila. Dami pa namang itchy worms dito. Yan po. So ayan po, kahit ditong oras 1 o'clock PM, puspusan pa rin sila sa kainan dito. Dito lang sa ilalim ng housing Itong mga hybrid natin ayaw talagang gumala na sa medyo malayo. Kasi nga doon sa kabila, doon sa ilalim, puro masukal, puro hindi na nakliningan. Kaya next project po natin yan ay makliningan po yan. So, wala po tayong grass cutter dito, mano-mano na yan sa itak, bolo, or kung anong pwedeng gawin natin na po yan, mabawasan po yan dyan. Kasi maganda po kasi yung mga damo-damo dyan sa kabila. Pero yung mga native po natin andun po sila. Pero itong mga hybrid po natin ayaw pumunta doon. Dito lang talaga sila sa malapit. Pero okay naman kasi nga marami namang damo. Walang problema sa damo dito. As long as gusto nilang kumain, mayroong damo. Yun lang. So ito sila ay busog na. Pag strike na nga ng 11, busog na Ngayon ay 1 PM na. Busog na po sila mga kakambing. Itong si Sky, yung ating F3. Tingnan nyo naman po. Sobrang busog na. Yung sabi ni Sir Agri ay buntis po daw ito. Hindi ko lang alam kung ilang buwan buntis. Kasi hindi pa lumalaki yung dede. Pero yung tiyan lumalaki at laglag na. Estimate ko po mga 2 months from now to 3 months from now, pwede na siyang manganak. Ibig sabihin, November by December, manganganak po ito. Ito naman ay mga January, February ito mga anak. Kasi po nasampahan po yan. Mga pa lang, mga 2 weeks to 3 weeks pa lang yan nasampahan.
siguro by December, last of December or early January, mga anak na po yan. Kasi 5 months lang naman mga anak yung ating kambing, plus 5 minus 5 days. Yun lang naman po yung range ng kanilang pagbubuntis. Yung ibang native po natin dun sa kabila, pauwi na rin dito. Dahil nabusog na rin yung mga nanay nila sa akin, kaya napunta. Mimi ng mimi. Yun mga ka-agri, nag-share lang tayo ng ating questions. Mga agam-agam tungkol po dito sa puno ng kakao na kinakain ng ating mga kambing.